Ikalawang mga Kronika, kabanatang 23 hanggang 24. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Ang paghihimagsik laban kay Reyna Atalia, ang mga reformang isinigawa ng paring si Joyada, si Haring Joas ng Huda. Ikalawang mga Kronika, kabanatang 23. Ang paghihimagsik laban kay Reyna Atalia. Noong ikapitong taon, naglakas loob si Joyada na makipagkasundo sa mga pinuno ng hukbo na sina Azarias na anak ni Jeroham, Ishmael na anak ni Jehohanan, Azarias na anak ni Obed, Maasiyas na anak ni Adaya, at Elisaphat na anak ni Zikri. Mga pinuno sila ng mga pangkat na daan-daan. Nilibot nila ang buong Huda at tinipon sa Jerusalem ang lahat ng Levita mula sa mga lungsod at ang mga pinuno ng mga angkan ng Israel. Nagtipon-tipon sila sa bulwagan ng templo ng Diyos at nanumpa ng katapatan sa hari. Sinabi sa kanila ni Joyada, "Narito ang anak ng yumaong hari. Dapat siyang maghari ayon sa pangako ni Yahweh tungkol sa mga anak ni David. Ito ang inyong gagawin. Ang ikatlong bahagi ng mga pari at levita na naglilingkod kung araw ng pamamahinga ay magbabantay sa mga pintuan, ang isa pang ikatloy sa palasyo, at ang natirang ikatloy doon naman sa pintong saligan. Ang buong bayan naman ay maghihintay sa mga bulwagan ng templo ni Yahweh. Walang papasok sa templo kundi ang mga pari at mga levitang naglilingkod. Sila lamang ang makakapasok sapagkat sila lamang ang itinalaga ng Diyos para dito. Subalit ang mga taong bayan ay maghihintay sa labas gaya ng ipinag-uutos ni Yahweh. Sa palibot ng hari magbabantay ang mga levita na ang bawat isa ay may sandata. Papatayin ang sinumang mangahas pumasok sa templo. Huwag ninyong hihiwalayan ang hari. Sinunod ng mga Levita at ng mga mamamayan ng Huda ang lahat ng utos ng paring si Joyada. Ang bawat pinuno ay laging kasama ng kanyang mga tauhan, pati ang pangkat na pamalit o papalitan sa araw ng pamamahinga, sapagkat sila'y hindi pinapauwi ni Joyada. Ibinigay niya sa mga pinuno ng hukbo ang mga sibat at ang malalaki at maliliit na panangga ni Haring David na nakatago sa templo. May sandata ang bawat isa at ang lahat ay nakabantay sa bawat sulok mula sa timog hanggang hilaga ng palasyo at sa palibot ng altar sa harapan ng templo. Nang maisagawa na ang lahat ng ito, inilabas ni Joyada ang anak ng hari at pinutungan ng korona. Ibinigay sa kanya ang isang kopya ng kasulatan tungkol sa paghahari at ipinahayag siyang hari. Lumapit si Joyada at ang kanyang mga anak at pinahiran siya ng langis. Nagsigawan ang lahat, "Mabuhay ang hari!" Nang marinig ni Atalia ang ingay ng mga taong nagbubunyi sa hari, pumunta siya sa templo. Nakita niyang nakatayo ang hari sa may haligi sa may pintuan ng templo. Lahat ay masayang umaawit at may tumutugtog ng trumpeta at ng iba pang mga instrumento. Pinunit ni Atalia ang kanyang kasuotan at sumigaw, "Ito'y isang kataksilan! Ilabas ang babaeng iyan," utos ni Joyada sa mga pinuno ng hukbo. "Patayin ang sinumang magtangkang magligtas sa kanya. Huwag ninyo siyang patayin sa loob ng templo ni Yahweh." Dinakip nila si Atalia at dinala sa palasyo sa may pintong daanan ng mga kabayo. Doon nila siya pinatay. Ang mga reformang isinagawa ng paring si Joyada. Pagkatapos nakipagkasunduan si Joyada sa mga tao at sa hari na sila'y magiging sambayanan ni Yahweh. Nagkaisa ang lahat na wasakin ang templo ni Baal, kaya't dinurog nila ang mga altar at ang mga rebultong naroon. Pinatay nila sa harap ng mga altar si Matan, ang pari ni Baal. Naglagay si Joyada ng mga tagapagbantay sa templo, sa ilalim ng pamamahala ng mga pari at ng mga levita na inilagay ni David sa tungkuling iyon. Sila ang mag-aalay ng mga handog na susunugin ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moises. Sila rin ang mamamahala sa awitan at sa pagdiriwang ayon sa kaayusang ginawa ni David.
Pinabantayan ni Joyada ang lahat ng pintuan ng templo para hindi makapasok ang sino mang itinuturing na marumi. Pagkatapos, tinawag niya ang mga pinuno ng bawat angkan na daan-daan, ang mga pangunahing mamamayan, mga pinuno ng bayan at ang lahat ng mamamayan sa lupain. Inihatid nila ang hari mula sa templo patungo sa palasyo. Dumaan sila sa malaking pintuan at kanilang pinaupo sa trono ang hari. Nagdiwang ang lahat ng tao sa buong lupain. Naging tahimik ang lungsod nang mapatay si Atalia. Ikalawang mga kronika, kabanatang 24. Si Haring Joas ng Huda. 7 taong gulang si Joas nang siya'y maging hari at 40 taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang kanyang ina ay si Sibias na taga Bersiba. Kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh ang lahat ng ginawa niya habang nabubuhay ang paring si Joyada. Ikinuha ni Joyada si Joas ng 2 asawa at nagkaroon siya sa mga ito ng maraming anak na lalaki at babae. Hindi nagtagal ipinasya ni Joas na ipaayos ang mga sira sa templo ni Yahweh. Kaya ipinatawag niya ang mga pari at ang mga levita. Iniutos niya sa mga ito, "Libutin ninyo ang mga lungsod ng Huda at pagbayarin ninyo ang mga tao ng buwis para sa taunang pagpapaayos ng templo ng inyong Diyos. Gawin ninyo ito sa lalong madaling panahon." Ngunit hindi agad kumilos ang mga Levita. Dahil dito, tinawag ng hari ang pinuno ng mga pari na si Joyada. Sinabi ng hari sa kanya, "Ano ba ang ginagawa mo at hanggang ngayon ay wala pang nalilikom na buwis ang mga Levita mula sa mga taga-Huda at taga-Jerusalem? Ang buwis na iyan ay ipinag-utos sa Israel ni Moises na lingkod ni Yahweh para sa toldang tipanan." Ang templo ng Diyos ay pinasok ng mga anak ng masamang babaeng si Atalia. Kinuha nila ang lahat ng kayamanan at kasangkapan doon at ginamit pa sa pagsamba kay Baal. Iniutos ng hari na gumawa ng isang kaban at ilagay ito sa may pasukan ng templo. At ipinahayag niya sa buong Huda at Jerusalem na dalhin ang kanilang buwis para kay Yahweh gaya ng utos ni Moises noong sila'y nasa ilang. Nagalak ang mga tao at ang kanilang mga pinuno at naghulog sila ng kani-kanilang buwis sa kaban hanggang sa mapuno ito. Dinadala naman ito ng mga Levita sa mga kagawad ng hari at ang laman nito ay kinukuha ng kalihim ng hari at ng kanang kamay ng pinakapunong pari. Pagkatapos, ibinabalik uli ang kaban sa may pasukan ng templo. Ganito ang ginagawa nila araw-araw kaya't nakalikom sila ng malaking halaga. Ang nalilikom nilang salapi ay pinagkakatiwala naman ng hari at ni Joyada sa mga namamahala sa pagpapagawa ng templo. Umupa sila ng mga kantero, mga karpintero, at mga panday ng bakal at ng tanso upang magkumpuni ng mga sira sa templo. Nagtrabaho ng mabuti ang mga manggagawa. Ibinalik nila sa dating kalagayan ng templo ng Diyos at pinatibay pa ito. Ibinalik nila sa hari at kay Joyada ang natirang salapi at ipinagpagawa naman ito ng mga kagamitan sa templo. Gumawa sila ng kasangkapang gamit sa paglilingkod at handog na susunugin, mga lalagyan ng insenso at iba pang mga sisidlang ginto at pilak. Patuloy silang naghahandog ng mga haing susunugin sa templo ni Yahweh habang nabubuhay pa si Joyada. Binago ang mga patakaran ni Joyada. Tumanda si Joyada at umabot sa 130 taong gulang bago siya namatay. Inilibing siya sa libingan ng mga hari sa lungsod ni David sapagkat naging mabuti siya sa Israel, sa Diyos at sa templo nito. Pagkamatay ni Joyada, ang mga pinuno ng Huda ay nagbigay galang sa hari at sila na ang pinapakinggan ng hari. At pinabayaan nila ang templo ni Yahweh na Diyos ng kanilang mga ninuno. Sa halip, sumamba sila sa mga asyera at sa mga Diyos-Diyosan. Dahil dito nagalit ang Diyos at pinarusahan ang mga taga-Huda at ang mga taga-Jerusalem. Gayunmay nagsugo si Yahweh ng mga propeta upang ang mga tao'y magbalik loob sa Kanya. Ngunit hindi sila nakinig sa mga ito.
Dahil dito lumukob ang Espiritu ng Diyos kay Zacarias na anak ng paring si Joyada. Tumayo siya sa harap ng bayan. Sinabi niya, "Ito ang sinabi ng Diyos. Bakit ninyo nilalabag ang mga utos ni Yahweh? Bakit ninyo ipinapahamak ang inyong mga sarili? Sapagkat itinakwil ninyo siya, itinakwil din niya kayo. Ngunit nagsabwatan ang mga tao laban sa kanya, at sa utos ng hari, binato nila si Zacarias hanggang sa mamatay." Naganap ito sa bulwagan ng templo ni Yahweh. Kinalimutan ni Haring Joas ang kagandahang loob sa kanya ni Joyada na ama ni Zacarias. Bago namatay si Zacarias, ganito ang kanyang sinabi, "Makita sana ni Yahweh ang ginagawa ninyong ito at parusahan niya kayo." Ang wakas ng paghahari ni Joas. Nang patapos na ang taong iyon, si Joas ay sinalakay ng hukbo ng Syria. Pinasok ng mga ito ang Huda at Jerusalem at pinatay ang mga pinuno ng bayan. Lahat ng sinamsam nila ay ipinadala sa hari sa Damasco. Maliit man ang hukbo ng Syria ay nagtagumpay sila laban sa malaking hukbo ng Huda, sapagkat itinakwil nito si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Sa ganitong paraan pinarusahan si Joas. Iniwan ng hukbong Syria si Joas na may malubhang sugat. Ngunit pagkaalis nila, nagkaisa ang mga lingkod ng hari na ipaghiganti ang pagkamatay ng anak ng paring si Joyada. Kaya pinatay nila si Joas sa kanyang higaan. Siya'y inilibing nila sa lungsod ni David, ngunit hindi sa libingan ng mga hari. Ang mga kasama sa pagpatay sa kanya ay si Sabad na anak ni Simeat na isang Amonita at si Jehosabad na anak ni Simrit na isang Moabita. Ang mga kasaysayan tungkol sa kanyang mga anak, mga propesiya laban sa kanya, at ang kanyang muling pagtatayo sa templo ay nakasulat sa paliwanag sa aklat ng mga hari. Pumalit sa kanya bilang hari ang anak niyang si Amazias.